Alam mo bang 70% ng Amerikano ay hindi kayang bayaran ang sasakyan nila dahil lagpas $1,000 kada buwan ang utang sa kotse ngayon at higit $50,000 ang karaniwang presyo ng transaksyon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga nare-repossess na sasakyan. Umabot na ito sa halos 7%, ibig sabihin, isa sa bawat 12 sasakyan ay malamang na mare-repossess. Matapos ang 60 araw na hindi bayad, nagpapaalam na sila sa sasakyan. At dahil tumataas na ang mga interest rate na yon, umaabot na sa 6.5% hanggang 7% para sa mga bagong sasakyan at 10.5% hanggang 11% naman para sa mga second-hand na sasakyan. Yung mga subprime na nangungutang na may 24 hanggang 25% interest rate, hindi na talaga kayang bayaran ng mga tao. Habang ang karaniwang kita ng isang pamilyang Amerikano ay nasa 70 hanggang 80,000, makikita mo na ang presyo ng mga sasakyan na yon ay umaabot na ng 50, 60, 70,000. Hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi kayang bilhin ng tao ang mga ito. Ibahagi ko ang ilang panuntunan at paraan para gawing abot kaya ang pagbili ng sasakyan. Aminin natin, nakakalungkot at masakit sa puso. May mga nagigising sa gabi at nakikita ang tagahatak na hinahatak ang kanilang sasakyan. Karamihan sa mga tao ay inaakala na ang mga mamahaling supercar at luxury car ang siyang madalas na nare-repossess sa nakakabahalang bilis. Mali ka kasi karamihan ng mga sasakyang yon ay nasa mababang parte ng listahan ng nare-repo. Sa madaling salita, karamihan sa mga taong kayang bumili ng luxury vehicles, exotic cars at premium vehicles ay yung mga tao na may mas magagandang rate. Mas maganda ang credit nila at kaya nilang bayaran ang mga sasakyang yon at mas kaunti sa kanila ang tinuturing na prime borrowers. Sa madaling salita, makakakuha sila ng mas magagandang rate. Mas abot kaya para sa kanila. Kadalasan, nakakabili sila ng cash o nababayaran sa 3 taon. Ang affordability ay hamon nating lahat ngayon. Wala nang murang bilihin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa antas ng implasyon na tumataas ng 2, 3, 4% taon-taon. Hindi lahat ay nakakabawi sa ganung pangtaas. Hindi lahat ay kumikita ng sapat para makabawi. Bumababa taon-taon ang halaga ng kinikita ng karamihan sa mga pamilya. Kaya mahalaga na pagtuunan mo ang ginagawa mo ngayon para maihanda ang sarili sa tagumpay sa hinaharap. Hindi ito madali pero posible at ipapaliwanag ko kung paano. Masyadong maikli ang buhay para sa boring na kotse. Pinakamataas ang panganib sa mga pickup truck. Bakit? Nakita mo ba presyo ng mga truck na yon? $70, $80 o $100,000. May nakita kaming tungsten ram dito sa Canada na nagkakahalaga ng $130,000. Nakakabigla. Paano nangyari yon? Paano tayo umabot sa ganito? Kumpara sa fully decked out 4x4 crew cab truck na noon, 12 taon na ang nakalipas ay nabibili lang ng 35 o $30,000. Ngayon, lagpas 100,000 na ang presyo. Paano tayo napunta rito? Kaya mas mataas na ngayon ang risko ng mga sasakyang ganito. Itinuturing natin ang mga full-size na truck gaya ng F-150 at Silverado bilang may mataas na risko, malaking utang at malakas ang demand sa auction. Mga klasikong patok ito at gustong-gusto ng tao ang mga truck. Ilan ba ang narinig mong nagtrabaho sa mga rig? Alam mo, may isang kabataan na galing sa high school, pupunta siya doon, syempre, makakakuha siya ng unang mataas na sahod na trabaho. Pupunta siya doon, sasabihin niya, tingnan mo, wow, kumikita ako ng 6,000 kada buwan, 7,000 kada buwan. Kaya nung gumalik sila sa next turnaround, nagpasya silang bibili ako ng bagong truck. Kaya ako naman, walang problema. Sabi ng bangko, ayos yung loan to value, di ba? Sa huli, sinasabi nila na 46% ng budget mo ay maayos na natutugunan. Walang problema. Ang laki ng kinikita mo kasi, sabi ng mga bangko, ayos ka hanggang 46% ng utang mo. Biglang may batang bumili at nagkwento na kumikita siya ng 6 o 7,000 sa rigs. Ngayon, may pera na sila at iniisip may budget sila. Pero dito nagkakaproblema. Maraming naluloko at nalulugi. Akala nila, alam mo, kaya ko naman ang buwan ng budget ko. Pero hindi nila iniisip ang kabuuang kakayahan nilang magbayad kasi may iba pang malalaking bagay na dapat isaalang-alang. Hindi lang ito tungkol sa buwan ng bayad mo sa sasakyan. Una sa lahat, kilala natin ang mga bangko. Alam nating ang mga kumpanya ng kotse ay madalas tuso sa pagbebenta ng sasakyan. Gusto mong agad mabayaran ng kotse. Sabi ng bangko, pwede naming ipasa ang sasakyan sa'yo kahit di mo kayang bayaran sa 3 taon. Bibigyan ka namin ng loan, babayaran mo lang ng 1,000 o 1500 kada buwan, pasok pa rin sa budget mo. Pwede nating gawing 8 taon ang hulugan, walang problema, kaya mo yan. Sobrang excited ka, maliwanag ang mata mo at ganado ka. Marami sa tao iniisip, bago ang trabaho, bata at malusog pa ako, kaya ako to. Gusto ko rin yung bagong truck.
Maraming tao ang kumukuha ng mahabang utang kaya mataas ang panganib. Kapag nawalan ka ng trabaho, kailangan mong maghanap ng iba, lalo na kung nasaktan ka. Ngayon, nasa bahay ka na lang umaasa sa benepisyo o iba pang paraan at wala kang kita. Hindi ka na nakakabayad at mawawala ang truck. Ibang pagbabago, bigla mong maisip na kailangan mo nang kumawala dito. 3 taon na at tapos na ang warranty. Delikado na at komplikado ang sasakyan. May mga recall at sira na naririnig natin. Ngayon, nahihirapan ka nang i-trade in yung sasakyan, baka mag-downsize ka pa o subukan makaangat. Napansin mo ba? Yung halaga bumababa agad ng 11%. Mula sa oras na ilabas mo ito hanggang sa 5 taon nang lumipas. Nawalan na ng 50 hanggang 60% ng orihinal na halaga ang sasakyan na yan. Kaya pagkatapos ng 3 taon, malamang nasa 30 hanggang 40% na ang nawala, lugi ka na. Pwede mo pa rin namang i-trade in. Pero ngayon, baka kailangan mo pang magdagdag ng extra na 10, 15 o 20,000 para mapantayan ang kulang sa utang na una mong kinuha. Tama, marami talagang nakakaranas ng negative equity. Klasikong senyales ito ng paggastos ng lampas sa kaya. Ang full-size na truck ay kabilang sa pinakadelikadong bilhin. Kasunod ang mga economy car tulad ng Corolla at Civic. Oo, may murang sasakyan tulad ng Camry, pati Toyota Highlander at iba pa na akala mo madaling bilhin. Hindi sila ganoon kamahal, pero alam mo ba? Sila ang ilan sa may pinakamalaking panganib bilang mamimili. Marami sa mga bumibili ng murang sasakyan ay dahil sa malalaking insentibo at madalas maramihan ng pagbili. Ang ilan sa mga manufacturer na ito ay nag-aalok ng madaling paraan para makabili. Siyempre, mababa ang interest rates, ligtas na bilhin at bumibili sila sa ilalim ng 7 o 8 taong car loan. Dahil wala silang sapat na credit score, wala silang pera at kulang ang kita nila. Pero maraming nagpapautang ang kumapayag na makabili sila sa pamamagitan ng pagpapahaba ng termino ng loan. At diyan nalulugi ang mga tao, may biglang nagbabago, nawawalan sila ng trabaho, nagkakasakit sila, bigla na lang, kailangan nilang ipalit ang sasakyan. Ang susunod, alam mo na, lugi na sila sa pagpapalit o kaya naman, andyan na ang repoman sa pintuan nila. Alam natin na depreciation ang pinakamalaking factor sa bagong kotse, na ang average presyo ay 50,000 habang 26,000 naman ang second hand. Ngayon, sa kasamaang palad, mahal pa rin ang halaga niyan at kadalasan, ang second hand na kotse ay matagal na kaya kaunti o wala ng warranty. Bukod dyan, mas mataas ang interest dahil ayaw ng karamihan sa bangko at lending institutions magpautang ng ganong halaga. Solusyon? Magbayad ng cash. Cash is king. Yan ang prinsipyo ko at karamihan ng nabili kong sasakyan ay nakuha ko dahil sa unti-unting pagtaas. Gusto ko ring bumili ng supercar. Una kong supercar ay Lamborghini Gallardo, isang klasikong halimbawa ng sasakyan na di ka malulugi. Binili ko ang sasakyan na ito. Kailangan lang ito ng kaunting pag-aalaga, pero nakita ko pa rin ang potensyal kahit kailangan itong ipayos ang mga gulong at dagdagan ng kaunting proteksyon sa pintura. Pinagawa ko yon ng mura lang. Nabili ko ang Gallardo sa halagang 4,000, isa itong 2005 model na mababa pa ang kinakbo. Ginamit ko ito ng 7 taon, naglagay ako ng PPF, inayos ang gulong at naglagay ng 2B exhaust system. Ginamit ko ito ng 7 taon ng pa-maintenance at isinama ko lahat ng gastos pagkatapos ng 7 taon. Dahil tumaas ang halaga ng mga kotse, naibenta ko ito at kumita ng ilang libong dolyar. Isipin mo, ang unang henerasyon ng Audi R8 ay mga kotse na pwedeng makatipid ka. Hindi naman lahat may ganong pera, ayos lang yon. Napansin ko ring ang mga lumang truck na General Motors at Ford na maayos ang kondisyon at hindi masyadong technological ay kadalasang hindi bumababa ang halaga. Isipin mo yung mga truck mula dekada 80, 90 at 2000. May 2003 na Dodge Ram pa ako at gusto ko ito kasi wala akong utang sa bangko. Luma ang teknolohiya nito pero hindi ako malulugi kung masira. Madali itong bilhin at alagaan. Naranasan ko rin yan sa Camry. Ginamit ko yon ng 4 na taon at sa totoo lang, tingin ko mga $1,200 lang ang nalugi ko sa kotse na yon. Sa kabuuan, matapos kong magamit ng 68,000 kilometers, nagkaroon na ako ng ibang kotse na mas mababa ang panganib, mas maaasahan o mas malakas ang merkado ngayon. Kung gusto mo ng supercar, tingnan ang Ferrari F430. Magandang investment ang mga gated na kotse tulad ng 360 o unang Gallardo dahil tataas ang halaga ng mga gated shifters. Huwag mong aksayahin ang pera mo sa mga bagong sasakyan na may teknolohiyang hindi pa napatunayan ang tibay, siguradong talo ka ron. Maraming salamat sa lahat ng bagong miyembro na sumusuporta sa channel. Kung gusto mo ng sarili mong emoji, priority sa mga tanong, sneak peek ng bagong video, o gusto mo lang suportahan ng channel, siguraduhin pindutin mo lang dyan sa baba. Pindutin mo ang link na yan, yun na ang gagawa ng lahat para sa'yo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Gusto kong talakayin ang mga bagay na madalas hindi iniisip ng tao. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang magbayad o car payments, may iba pang bagay na di napapansin ng karamihan. Akala nila, kaya ko bayaran ang hulog na yan. Oo, 46.
Tandaan, sabi ng bangko, kaya ko raw bayaran kahit may iba pa akong utang. Pero isipin din ng ibang bagay. Maraming sasakyan may dagdag konsiderasyon na di iniisip ng karamihan, gaya ng financing charge. Habang mas malaki ang interes, mas lalaki ang babayaran mo. Kaya gusto mong paikliin ito. Isipin mo rin ang konsumo ng gasolina. Ang presyo ng gasolina ngayon ay nasa $1.30 hanggang $1.80 kada litro, depende sa average na tinatakbo. Kadalasan, umaabot ng 15,000 hanggang 24,000 kilometro kada taon ng mga tao o mga 18,000 hanggang 20,000 milya. Gumagastos ka ng mga $2 hanggang $3,000 kada taon para sa gasolina, kaya isipin mo kung magkano talaga ang nagagastos mo. Ilang libong piso lang sa gasolina. Maraming tao ang hindi iniisip yan. Mga bagay tulad ng gastos sa insurance, na yon, nagbabago yan depende sa edad mo, sa record mo, at sa klase ng sasakyan. Isa sa mga kotse ko, yung Lambo ko, minamaneho ko yun sa halagang $1,700 lang kada taon, fully covered na dahil maganda credit score ko. Pero hindi lang yon ang dahilan. May maganda rin akong accident history. Wala akong naging aksidente, kaya tiningnan nila ako bilang mababang panganib. Mas matanda na rin akong driver, kaya hindi ganon kalaki ang gastos ko. Naririnig ko ngayon na maraming mas bata ang bumibili o nagmamaneho na gumagastos ng $4,000 hanggang $7,000 kada taon sa insurance. Naririnig ko pa nga ang mga kwentong nakakatakot, may mga tao na nagbabayad ng $1,000, $2,000 kada buwan para sa insurance. Kailangan mo talagang alamin muna, suriin mo kung magkano ang magagastos mo dyan. Malaking bawas ito sa kita mo. Sa rehistro naman, sa US ito malaki, hindi gaano sa Canada, pero dapat mo pa ring isaalang-alang sa Canada. Hindi naman ganun kalaki ang ginagastos mo, pero maaring umabot ng $100, $150, alam mo yon? Baka mas mataas pa ng kaunti para sa pagpaparehistro, kaya dapat mo ring isaalang-alang yon. Paano naman ang maintenance? Kahit na nasa ilan sa mga sasakyan na yon, yung mga bagong-bago na sasabihin nila, sagot na ang maintenance, 3 taon, libreng maintenance. Pero alam mo ba, kung may loan ka na 5, 6 o 7 taon, magsisimula na ang gastos sa maintenance. Minsan may mga hindi inaasahang gastos sa gulong, preno at iba pang faktor na hindi sakop ng karaniwang warranty. Sa madaling salita, ikaw ang sasagot sa gastos ng preno, gulong, clutch, bombilya at iba pang consumable na di sakop ng bumper-to-bumper warranty. Mas lumalala ito kapag ang sasakyan ay higit 3 taon. Ngayon, naririnig natin na si Ram ay may 10 taong warranty sa makina, pero karamihan sa mga manufacturer ay hindi ganito katagal. Oo, Kia at Hyundai, ginagawa lang nila ito dahil kailangan nilang iligtas ang kanilang reputasyon dahil sa dami ng mga palpak. Huwag kalimutan ang depreciation dahil bawat buwan nababawasan ng halaga at nalulugi ka ng $100 o $1,000. Kung bibili ka ng kotse na nagkakahalaga ng $50,000 pagkatapos ng 5 taon, magiging $20,000 na lang ang halaga ng sasakyan. Nawalan ka ng $30,000 dahil sa depreciation sa panahong yon. Kaya, kailangan mo talagang isaalang-alang lahat ng yan. At ang pinakamasakla pa dito, maraming tao ang ayaw bumili ng sasakyan na wala na sa warranty. Kaya, ipinagpapatuloy lang nila ang ganitong gawain. Bumibili sila ng kotse, pumapasok sa mahabang utang para maging abot kaya dahil hindi nila kayang bayaran ang malaking halaga. Kaya ang sinasabi nila, sige, hindi ko kayang bayaran sa loob ng 3 taon, kaya kailangan kong gawing 7 taon ang hulugan. Ngayon, may negative equity ka na at sobrang laki ng sobrang tindi ng depreciation dahil isa ka sa mga taong iniisip na hindi mo kayang bayaran ang maintenance at pagkumpuni ng mas lumang sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit sa totoo lang, isa lang sa lahat ng sasakyan na nabili ko ang brand new. Lahat ng iba pa, ang tamang panahon para sa akin ay yung 3 hanggang 5 taon na ang edad. Marami sa mga sasakyan ko ay mga luxury vehicles, BMW, Mercedes, Audi at Porsche. Nakadrive na ako ng maraming ganitong mga astig na kotse dahil mahilig talaga ako sa kotse at may mga bagay talaga na gustong-gusto naming mga mahilig sa kotse, di ba? Mahilig kami sa mga astig na kotse pero bumibili lang ako kapag bagsak presyo na mga 30, 40, 50% na ang nawala sa halaga. Doon ako pumapasok. Sinisiguro ko ring may sapat akong budget para sa di inaasahang pagkukumpune. Tandaan, imbes na bumili ako ng bagong C-Class Mercedes-Benz na sobrang mahal, mas pipiliin kong bumili ng 3 taong gulang na kotse sa haladang 25,000 at mag-ipon pa. Kahit na may masira, ayos lang ako. Oo, magkakaroon ka ng mga problema. Siguro liyan ng coolant dito, radiator doon, o starter doon. Pero malayo na yon kumpara sa $40,000 o $50,000 na diferensya, hindi ba? Kaya ngayon, marami ka nang pwedeng ipagawa na kaya mong bayaran. Pero para sa mga naniniwala at hindi marunong mag-ayos o ayaw masyadong sumugal, may tinatawag akong 23.8 na patakaran. 20% ang down payment. Kung hindi mo kayang magbigay ng down payment, kung kumikita ka lang ng $15 kada oras at tinitingnan mo ang isang kotse na nagkakahalaga ng $100,000, hindi mo kayang magbigay ng 20,000 na paunang bayad. Hindi mo kayang bilhin ang kotse. Ganun lang kasimple at mahirap tanggapin, pero naniniwala talaga ako dito. 3 ay ang 3 taon na pinakamatagal.
Kung di mo kayang bayaran ang utang sa 3 taon, baka di mo dapat bilhin ang kotse. At ang dahilan dyan ay kung mas maikli ang loan term mo tulad ng 2 taon o 3 taon, nababawasan talaga nito ang panganib. Siyempre, mas kaunti ang tsansa na may mangyari sa trabaho mo, mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng problema sa sasakyan. Malamang covered ka pa ng warranty ng bagong kotse at mas mababa ang interes na babayaran. Hindi ka rin magbabayad ng malaking interes sa bangko, kaya panalo talaga. Ganyan lagi ang diskarte ko. 8 maximum. 8 maximum. 8% ng kita mo. Kung lumagpas ka, may ilan nagsasabing hanggang 10%. Kung 50,000 kita mo kada taon, 5. Yan ang tama, di ba? Kailangan mong isaalang-alang ang mga ito. Para sa akin, mas gusto ko pa ring mag-cash. Mas gusto kong magsulat ng tseke at tapusin na agad dahil nagbibigay ito sa akin ng pagkakataon na mailagay ang pera sa ibang bagay. Lagi akong nagbabudget ng konti, naglalagay ng ilang libo at nagtatabi ng mga $1,000 na reserba para sa mga posibleng pagkumpuni kung sakaling kailanganin sa ilan sa mga sasakyan na ito. Mahilig ako sa luxury at exotic na kotse, pero kung wala akong ipon para sa biglaang sira, hindi ko kayang magkotse. Ganun ko yon tinitingnan. Tandaan, kadalasan 40 hanggang 50% ang natitipid mo sa luxury brands, pang 3 hanggang 4 na taon na. Alam mo, yung E60 M5 namin na sobrang mahal na mahal ko hanggang ngayon, binili namin yon mula sa orihinal na may-ari at talagang kamangha-mangha yung kotse na yon. Gustong gusto ko yon at mahal ko pa rin hanggang ngayon. Nasa amin pa rin yon. Mga 58,000 kilometro lang, kasi laruan lang talaga, kaya nakatambak lang siya. Nung bago pa, ang presyo ng kotse ay $138,000 sa Canada. Itim, sapphire, metallic, upgraded interior na may aluminum trim, heads-up display, active bolsters, 507 horsepower SMG, napakagandang kotse. Binayaran namin ng $38,000 yon at may 25,000 kilometro pa lang. Kumusta naman yon para sa isang napakagandang deal? Yung Jag F-Type ko ganun din, 2018 model yon. Binili ko yon noong 2020 sa halagang $5,000 Canadian. Pagkalipas ng 4 o 5 taon, ibinenta ko at halos walang tubo. Pantay lang. Pagkatapos ko itong pagmamayari ng 4 na taon at nakatakbo ako ng mga 40,000 kilometro, talagang nag-enjoy ako sa paggamit nito. Halimbawa ng pagbili at pagbenta, siguraduhin makakuha ng magandang deal agad, huwag mag-overpay. Walang pakialam sa nagyayabang. Sino bang may pakialam kung gusto mong magmukhang katulad ng iba at makipagsabayan sa iba? Mahal ko ang mga luxury cars ko, mahal ko ang mga exotic ko, at magpapatuloy akong magmaneho ng mga sasakyang yon. Naniniwala ako na maikli ang buhay para sa boring na sasakyan kahit hindi ako mayaman. Palagi lang akong naging isang ordinaryong lalaki na kumikita ng pangkaraniwang kita at hindi naman ako nagkaroon ng maraming pera pero nakahanap lang ako ng paraan para mapahaba ang budget ko. Ang pinakamainam na paraan sa pagbili at pagbenta ng sasakyan o para hindi maubos ang pera ay ang pagtagal nito sa'yo. Ngayon, libo na ang karaniwang presyo ng brand new na sasakyan. Gamitin mo yan ng 10, 12 o 15 taon kaya piliin mong mabuti ang sasakyan na bibilhin mo. Ang halaga na mawawala sa'yo dahil sa depreciation, $10,000-15,000 taon-taon sa isang brand new na 60,000 o $70,000 na truck. Sa halagang yon, makakabili na ako ng 6 o 7,000 second hand na sasakyan. Kailangan mo lang palitan ng starter at gulong ng lumang truck mo. Sino ba namang problema dyan? Sige, magbabayad ka ng $1,500 para sa bagong set ng gulong. Mahalaga ba talaga yon? Hindi naman, lalo na kung alam mong malaki ang natitipid mo. Mas iniintindi ng karamihan ngayon ang imahe. Para sa akin, hindi mahalaga kung 7 taong gulang na luxury car ang minamaneho ko. Basta maaasahan at masarap imaneho, bibilhin ko. Mahilig talaga ako sa mga nakaka-enjoy na sasakyan, lalo na yung pang-enthusiast. At ang ibig kong sabihin, sa huli, yun talaga ang nagpapasaya sa akin. Pero hindi ko kailangan gawin yon at malugi sa proseso. Sana makatulong to para maintindihan mo ang punto ko. Pwede mong makuha ang gusto mo. Maari mong makuha ang dream car mo, pero siguraduhin mong hindi ka malulugi. Panurin din ang video na yan. Sana magkita-kita tayo ulit. Paalam sa lahat.